Hanggang sa puputi ang iyong buhok, ako ang mag-iingat at magmamahal at magpapala sa iyo. Yan ang pangako po ng ating Diyos. Kaya nga po pinag-aaralan po natin ay yung in Christ realities, sapagkat kay Kristo ayaw natin. Ang ating buhay ay pinagpala. Kapag po tayo ay sinabing nasa Panginoong Kristo, ibig sabihin ng ating pong buhay ay marami pong mga bagay na nangyari sa atin. Ano po yung mga bagay na nangyari nung tayo po ay nasa Kristo? Ito po yung ating mga pinag-aaralan at ito po yung ating mga pinag-aaralan na nung pong mga nakaraang linggo ng ating pong pag-aaral. Yan, ayaw pakisipakyan naman, ayaw mapit. So, ano ating pong pinag-aaralan ay in Christ realities. Ibig sabihin, ang buhay na nakaugnay sa ating Panginoong Jesus. Bago po makalimutan mamaya, ay maiwan po ulit ang ating mga lahat ng may ministry, leaders and all leaders ng ministry. Meron lang po tayo meeting para sa gaganapin po natin last Sunday na Thanksgiving. Okay? Sabi lang tabi, huwag kang mawawala. Last Sunday po, meron tayong Thanksgiving. Ito po ay ating sama-sama pagpupuri, pagsamba, and fellowship, and eating sa araw po na yon. Sapagkat tayo po ay magpapasalamat sa Diyos, ipagpupuri po natin yung last Sunday po na yon with fellowship and with eating fellowship, sapagkat naniwala tayo ng Diyos ay sinamahan tayo, pinagpala tayo, at pinaguran tayo ng ating Diyos. Ang ating pong pinag-aralan po ng raan patungkol kay Kristo, yung buhay po natin na nakaugnay kay Kristo. Ang muna po ay, everybody, pag po pinakita ko ito, sabay-sabay po natin itiklara ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Okay, una, in Christ, we are perfectly loved by God. Inaangkin po ba natin yan? Amen. We are perfectly loved by God. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, in Christ, we are completely forgiven. Tayo ay pinatawad ng buong ng Diyos. Kaya wala na tayong babayaran para mapatawaran natin mga kasalanan sapagkat pinayaran ito ng buo ng ating Panginoong Yesu Cristo. Pangatlo, in Christ, we are righteous and holy like God. Tayo po ay righteous and holy, hindi dahil sa ating mga ginagawa. Ito ay dahil sa ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Are you in Christ? Lahat ng namin Kristo ay righteous and holy. Next. In Christ, dahil kay Kristo tayo mga naging anak ng Diyos. Dati tayo kahawin ng Diyos, pero ngayon, dahil kay Kristo, tayo ay mga naging anak ng Diyos. 5. In Christ, I am living in the person. Tayo ay bago ng dinala sapagkat tayo ay na kay Kristo. 6. In Christ, I am blessed and highly favored. Dahil kay Kristo, we are blessed and highly favored. We are charitable. Tayong lahat ay pinaburan at pinagpala ng Diyos. Amen. Amen. 7. In Christ, I am rich and godly. Dahil kay Kristo, tayo ay rich and godly. Hindi rich lang, hindi godly lang, pinagsama rich and godly. Amen. 8. In Christ, I am healed and healthy. Dahil kay Kristo, tayo pinagaling na at tayo pinalusot na. Ay, para maniwala. Amen. Dahil kay Kristo, tayo pinagaling na at tayo malusot. Amen. 9. In Christ, I am anointed. Ito ang ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. Dahil kay Kristo, tayo ay anointed to serve. Tayo ay in-anoint na para tayo ay maglingkod. Nang tayo ay na kay Kristo, tayo po ay in-anoint na ng ating Panginoon Yesu Kristo para tayo ay sama-sama na maglingkod sa Kanya. Kaya in-anoint ng Diyos. Bakit? Kaya in-anoint ng Diyos dahil meron siyang layunin sa iyo kung bakit ikaw ay in-anoint. Hindi ka i-anoint kung walang plano ang Diyos na ikaw ay gagawin.
Sana ang tiniwala ng sa'yo ng Diyos, kung makilala mo siya, antimano, diretso ka na sa langit. Hindi po, bakit po? Kasi meron tayong gagawin. Ano po yung ating gagawin? To serve. Maglilingkod sa Diyos. Sino handa maglingkod sa Diyos? Amen! Ikaw ay handa, tayo ay handa maglingkod sapagat tayo ay in-anoint na ng Diyos. Ang anointing po mga kapatid is not earned by our work. Hindi kagaya na sinasabi ng perverted gospel or mekos gospel, halo-halo, na anointing ay dapat mong pagtrabahuhan, dapat mong pagpastingan, dapat mong pagpray. Hindi ko sinasabi masama lahat yun, okay, nagawin natin yan, pero hindi po napupuha ang anointing. Ang anointing ay dahil sa ginawa ni Jesus sa ating mga buhay. At ang ating pag-aaralan ngayon ay 10. In Christ, I am ambassador of Christ. Parang magkamukha yan. Anointed to serve and ambassadors of Christ. Ano po ba ang ibig sabihin ng ambassador? Bakit po ba tayo ay tinawag na ambassador? Hindi embalsamador, ha? Ambassador. Ambassador of Christ. Meron pong papakita po ako sa inyong definition. Una, the definition. Nakita po natin kung ano ang definition ng the ambassador or ambassadorship. Ambassador is a person who represents a country, organization, or a cause and work to promote its interests and build relationship with others, countries, or a group. So, ambassador po ay isang tao na representante ng bawat grupo or bawat bansa. Halimbawa, sa ating ang bansang Pilipinas ay mayroong ambassador sa Amerika, ambassador sa iba't ibang bansa. Sa lahat ng bansa ay mayroong ambassador, mayroong kinatawan. Kapag ang ambassador ay kinalaban ng isang bansa, ang kalaban niya ay ang buong bansa. Ganyan po ang ambassador. Halimbawa, pinadala minsan si M, pinadala ng Pangulo ng Pilipinas sa Amerika bilang ambassador. Pag siya ay pinuli, ang kalaban niya ay ang buong Pilipinas. Hindi lang siya mag-isa, ang buong bansa ang kanyang kalaban. Yun ang ibig sabihin ng ambassador. Or, sabi po dyan, organization or cause and work promoted interest. Any organization, ano mo, merong business sa ibang bansa, nagpadala ng kinatawan dito. Yan po. So, siya yung namamahala sa business na yon. Yan po yung alam na organization. Yan po ay tinatawag na ambassador. Ngayon, lagay po natin sa biblical na kaparaanan patungkol sa ambassador. Christ ambassador is a person who represents Christ, promotes the interests of His finished work to unbelievers. Tayo bilang mga kinatawan ni Kristo, mga ambassador ni Kristo, tayo po ay representante ng Panginoong Jesus to ano? To promote the interest of His finished work. Ano po yung finished work? Ang tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Tayo na kumilala kay Kristo, tayo po ay mga ambassador o ginatawan ng Panginoon Jesus sa mundo ito upang ipamilita at ipromote natin na tinapos na ni Kristo ang lahat para sa iyo, para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Yun yung sinasabi po natin sa mga tao. Yan ay ginagawa po natin bilang nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos. Ang tawag sa atin ay ambassador of Christ. Yan ang gawain po natin. Tayong lahat ay ambassador ni Kristo. Sabi po na salita ng Diyos, we are therefore Christ ambassadors. Nasa Bible po ba yun?
2 Corinthians 5:20, ano po ang sabi? We are, therefore, Christ's ambassadors. Tayo po ay mga ambassadors ni Kristo. Ngayon, ano yung sabihin ng ambassadors? Ambassadors sa Greek ay presbyo. Ano pong ibig sabihin nun? Representative, Christ, representative. Yung pong presbyo, ibig sabihin, representative. Ang ibig sabihin nun, Christ, representative. Ibig sabihin, tayong lahat na kay Kristo ay mga ambassador ng Panginoong Jesus. How do we become Christ's ambassador? Paano naman po tayo magiging ambassador ni Kristo? Ano yung mga bagay na dapat natin gawin? By becoming a new creation through the reconciliatory death of Christ. Paano daw po tayo magiging ambassador ni Kristo? Dahil tayo ay binago ng Panginoong Jesucristo, yung ating bagong pagkatao, yung unang representante natin to reconcile, reconciliation, or reconciliatory. Gugulo na ako. Death of Christ. Tayo po ay mga representante ni Kristo para i-reconcile yung tao sa Diyos. Paano pong ibig sabihin ng i-reconcile? Pagkasunduin ang tao sa Diyos. Ganito po yan. Ang Diyos na Ama ay pinadala sa Jesus upang sabihin na si Kristo ay maging daan. Sabi ng Bible, sa yung daan, sa yung katotohanan ng buhay. Nang nawala na si Kristo, tinapos na niya ang lahat sa krus ng Kalbaryo, pinasan niya lahat ang sa ating mga kasalanan, even ang ating kahirapan at sakit, pinasan niya sa krus ng Kalbaryo, at lahat po ng iyon ay tinapos niya, dinala niya sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, wala na si Kristo, tayo ngayon yung mga kinatawan ni Kristo dito sa mundong ito. At tayo yung dahil tayo yung kinatawan ni Kristo sa mundong ito, kung ano yung sinabi ng Ama at ginawa ng Ama dahil kay Kristo na nagkaroon ng kaligtasan ng taong nanampalataya sa Kanya, tayo ay naging representante sa mundong ito dahil wala na si Jesus. Ang meron tayo Spirit, sabi ni Jesus, iiwanan ko kayo ng Espiritu na magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Ngayon, ganito po siya. Ano po yung ating ibibigay? Ano po yung ating reconciliatory na gagawin? Ang ating pong gagawin, reconciliatory, sabihin, reconciliation, pahihiwatig natin yung Ama. Ang sasabihin natin ay kung ano yung sinasabi ng Ama sa mga tao. Na makipagkasundo na kayo sa Diyos. Hindi na galit ng Diyos sa inyo. Mahal kayo ng Diyos. Ano man ang kalagayan at sitwasyon niyo sa buhay, mahal kayo ng Diyos. Pakipagkasundo kayo sa Diyos. Pakikita po natin yan. Okay? Tingnan po muna natin. Sabi ng Bible, therefore, if anyone is in Christ, the new creation. The new creation has come, the old has gone. The new is here. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone. Ibig sabihin po, nung tayo ay nakay Kristo na, ano po nangyari? Tayo ay naging new creation. Naging bagong nilalang. Dati ay representante tayo ng kasamaan. Pero ngayon nakay Kristo tayo, we are representante ng Diyos Ama. Sabi po ng Bible, if anyone is in Christ, the new creation. Bago na tayo. Tingnan po, tuloy po natin. All this is from God. Ano po yung all? Referring to verse 17. All. Tayo ay naging bago dahil kay Kristo. Lahat ng yan ay gawa ng Diyos. Galing sa Diyos. Who reconcile us to Himself. Through Christ. Sabi ng Bible, who reconcile us to Himself through Christ. I-reconcile tayo, sabi ng talata, ng Diyos dahil kay Kristo. Na-reconcile tayo, nakipagbalikan tayo sa Panginoon dahil kay Kristo. Kaya lahat ng nakay Kristo ay nag-reconciliation sa Diyos Ama. Kaya ang nakikita ng Diyos Ama, hindi na tayo makasalanan, hindi na tayo na marumi, kundi si Jesus na yung nakikita sa atin dahil kay Kristo. Anong ginawa ng ating Ama?
Ang ating Ama ay pinadala si Jesus para lahat ng nari Kristo ay maging malinis. Hindi po ito tumutukoy sa sinasabi ng ibang katuruan na si Jesus ay pinadala sa mundong ito, therefore, ang lahat ng tao ay ligtas na. Hindi po ganon. Lahat ng tao ay kailangan dumaan kay Kristo, manampalataya kay Kristo, sabi ng Bible, para magkaroon ng kaligtasan. Tuloy po natin. How did God reconcile us to Himself? Through Christ. Paano tayo na-reconcile? Nakapagkasundo kay Kristo? Sa Diyos? Through Christ. Dahil kay Kristo. Ang Diyos po ay hindi maaari na pumunta sa atin para makipagkasundo sa atin. Bakit? Wala naman siyang kasalanan sa atin para siya makapagkasundo sa atin. Tayo dapat ang makipagkasundo sa Diyos sa papaanong paraan, sa pamamagitan ni Kristo. Siya ang sumagot. Siya pa rin ang sumagot ng kaparaanan. Tuloy po. Okay, verse 22. Colossians 1:22. But now, He has reconciled you by Christ, physical body through death. Ngayon, na-reconcile tayo, nakipagkasundo tayo kay Kristo sa physical body sa kanyang pagiging kamatayan ng kanyang physical na katawan. To present you holy in His sight, without blemish, and free from accusation. Si Jesus ay bumaba para tayo pagkasunduin sa Diyos Ama, para tayo pa ay maiharap sa Diyos Ama ng banal, blemish, walang kapintasan, at walang akusasyon. Kaya huwag natin tatanggapin yung akusasyon. Nagkasala pa naman kanina. Akusasyon ng kaawayan. Sampahin mo ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Huwag kang padadamig sa sinasabi ng kaaway. Sapagkat ang tingin sa iyo ng Diyos ay holy dahil si Jesus ang nakikita sa iyo. Tuloy po natin. Ang ibig sabihin ng reconcile sa Greek ay katalaso. Ang ibig sabihin, nasa eros tense, ibig sabihin ng eros tense, past tense, already reconciled through the finished work of Christ. Tayo po ay nireconcile na dahil kay Kristo. Hindi i-reconcile pala. Na-reconcile na dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Question. Ang tanong ko po ay, sino rito ang nakay Kristo? Amen. Kung ikaw ay nakay Kristo, sabi ng Bible, if anyone is in Christ, the new creation has come. Dahil ikaw ay nakay Kristo, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Verse 18. All this is from God, who reconciled us to Himself through Jesus Christ. Ang Diyos mismo ang gumawa ng kaparaanan to reconcile us sa Kanyang sarili. Pero kung tutusin, paano makipag-reconcile ang Diyos sa atin? Tayo ang kasalanan sa Diyos. Pero siya pa rin ang gumawa ng paraan. Dahil kay Kristo, tayo ay na-reconcile, nagbalik sa Diyos. Hindi natin gawa pa rin ng Diyos. Bakit? Ano ang tawag doon? Biyaya ng Diyos. Ano ang tawag doon sa biyaya ng Diyos? Wala tayong ipagmamalaki. Wala tayong ipagyayabang. Sapagkat ang lahat ay gawa ng Diyos. Tingnan niyo po yan. Tingnan niyo. What is the ministry of reconciliation? Ano ngayon ang ministry ng reconciliation? What is the ministry of reconciliation? Kasi sabi po niyan, ayan ha. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Ano po ang binigay sa atin? Ministry of reconciliation. So, what is the ministry of reconciliation?
Sagot? Soul winning ministry. Sabi po ng verse, tingnan niyo pa, ang Diyos, binigyan niya tayo ng ministry of reconciliation. Anong ministry ang binigay sa iyo ng Diyos? Hindi po si pastor ang nagbigay ng ministry sa inyo. Ay, ito ministry mo, dito ka, taga-tugtog. Ito ministry mo, taga-kanta. Ito ministry mo. Hindi po gano'n ang binigay ng Diyos sa atin. Merong specific na ministry ang binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ang tawag doon? Ministry of reconciliation. Ibig sabihin, what is the ministry of reconciliation? A soul-winning ministry. Tanong, ang pagsosoul-winning po ba ay iaasa lang natin sa evangelism ministry? Hindi naman ang evangelism ministry, sila lang bahala, sila lang ang kumayag. Tanong po, aasa po ba natin sa evangelism ministry? Bakit po no? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, He gave us, ang Diyos ang nagbigay, ng ministry of reconciliation. Ang Diyos ang nagbigay ng ministry of reconciliation para tayo ay maging mag-soul winning. Mga kapatid, inanoint ka ng Diyos dahil kay Kristo para maglingkod. Ano yung paglilingkod na gagawin? To reconciliation for the soul winning ministry. Kaya tayo inanoint ng Diyos, huwag natin iaasa sa iilang tao sa simbahan ang pag-ministry, ang pagsusulbining. Ito ay trabaho natin lahat. Amen. Sapagkat yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, we are representante ni Kristo dito sa mundong ito. Para ang mga tao sa ating paligid, ang mga tao na ating nakakasalamuha, ay maibahagi natin si Kristo at sasabihin natin, mahal na mahal ka ng Diyos. Pahanda kang patawarin ng Diyos. Ang tawag doon, soul winning ministry. Hindi ilang tao ang binigyan ng Diyos ng ganitong ministry. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng ganitong ministry. Pansinin po ninyo, bakit wala sa fivefold ministry yung reconciliation ministry? Sabi lang doon, pastor, teacher, evangelist, apostle, prophet. Kasi po, lahat tayo ay under ng ministry of reconciliation. As long as na nakakilala mo si Kristo, ikaw po ay under sa ministry of reconciliation. Soul winning ministry. Yan po ang ibig sabihin ng yan po ang ibig sabihin ng ministry of reconciliation. That is the definition. Yan po ang definition ng ambassadorship na kaya tayo po ay nakakilala kay Kristo, tayo po ay mga kinatawag ni Kristo sa mundo pong ito. Tayo ay mga kinatawag ni Kristo upang ihayag ang mabuting balita ni Kristo. Maliwanag po ba? Amen. Next year, meron po tayong challenge. Ano po ang challenge natin? Ang challenge po natin next year, bilang ikaw ay kinatawag ni Kristo, ikaw ay gagamitin ng Diyos, magamit ka ng Diyos powerfully, anointed, mightily, na magdala ng kaluluwa ng isang tao sa Diyos. Sa loob ng isang tao. 365 days ang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Makapagdala ka lang ng isang tao na nakakilala kay Kristo sa loob ng isang tao. Yan. Kaya mo ba yan? Isa lang. Madoble lang po tayo. At pag nadoble po tayo, magkakaroon tayo ng second service. Bakit po? Sapagkat ngayon pong panahon ito, kailangan ma-train, ma-design ng mga tao for a soul-winning ministry. Makita nila kung ano yung ministry na sa loob ng church. Sa loob ng church, ang dami nagkukumit mga ministry. Sa music ministry, ano ba ang ministry ng kulang? Doon punta, pwede ba ka sa ganitong ministry? Pwede ba ka sa media ministry? Pwede ba ka? Bakit na lang nagkukumit dito? Hindi mo yata alam kung ano panawagan natin. Ang panawagan po natin, hindi yung mga ministry na nabanggit na yun. Ang panawagan natin
ay ministry of reconciliation, which is soul winning ministry. Amen. Yan yung nais ng Diyos para sa ating lahat. Tuloy po natin. The ambassadorship, number 1, the definition. Number 2, the specification. Ano po ang ibig sabihin ng specification? Tuloy po natin yung basa. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ. To Christ. Lahat ng bagay na ito, yung specification, ano yung specification? Binigyan niya tayo ng ministry to reconciliation, pagkakasundo. Yan po ay ginawa ng Diyos para sa siya rin ang may gawa sa kanyang sarili. Tutuloy po natin. Verse 19. That is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Sabi po na sa Diyos, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Yan po yung binigay ng Diyos. Binigyan niya tayo. He has committed to us the word of reconciliation. Binigyan niya tayo ng dapat na gawin. Yan yung commitment natin. Yung to reconcile yung mga tao pagkasundo sa Diyos. Bibigyan ko po kayo ng dalawang specific word. Yung now that we have become a new creation. Tayo po ba ay new creation na? Dahil kay Kristo. Ngayon, ano po yung dalawang specific na dapat natin gawin bilang mga bagong nilalang kay Kristo? Una, God gave us the ministry of reconciliation. Binigyan niya tayo ng ministry of reconciliation. Ano po ang ibig sabihin ng ministry of reconciliation? Ipagkasundo ang tao sa Diyos. Pakikilala natin sa tao na ang tao ay hindi nagalit sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos, ano man ang iyong kalagayan. Pakikita po natin sa tao yun. Alam niyo po ba yung kwento nito sa Mark chapter 5? Kung nabasa niyo po yan, yan po yung isang tao na nakatira sa simenteryo at napakaraming demonyo sa kanya. Siya po ay doon na lang nakatira. Nung ma-encounter siya ni Jesus, ang sabi ng Jesus sa kanya, ilan kayo dyan? Sabi ng demonyo, legion. Ang dami nila, libo sila doon sa loob ng tao na yun. Ngayon, sabi ni Jesus, lumayas ka dyan. Lumayas po ang mga demonyo sa tao na yun. Lumaya, na-break ang chain. Ngayon, yung taong ito, ginamit ng Diyos saan? Sa pagsusulwining. Ang daming mga taong nakakilala sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa kanyang buhay. Yan po ang halimbawa ng ministry of reconciliation. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Yun lamang ang iyong gagawin at sasabihin nung makilala mo si Kristo kung paano ka nakalaya, kung paano ka pinagaling, kung paano ka naligtas, yun yung sasabihin natin sa mga tao. Kagaya ng tao po na yan, nang siya ay pinalaya ng Diyos. Ano ginawa niya? Nag-share siya sa buong Decapolis. Sa lalawigan ng Decapolis, ilang bayan yung kanyang pinuntahan. Ang dami niyang mga nasyaran. Pero sino ba siya dati? Tahanan ng masamang espiritu. Ang daming demonyo sa kanyang katawan. Pero nang siya lumaya, ginamit siya ng Diyos mightily, powerfully, effectively. Bakit po? Dahil na-encounter niya si Kristo. Nung ma-encounter niya si Kristo, siya ngayon ay naging ambassador ni Kristo. Ang daming mga tao ang nagkaroon ng kaligtasan. Kaya po tayo ambassador ng Panginoon Jesus dahil yung mga tao ay para makarating saan? Sa trono, sa kalangitan ng Diyos. Yan yung nais po ng Panginoon. Kaya ikaw yung embahada. Ikaw yung ambassador. Ikaw yung tagatatak ng visa
Pag nag-share ka, ganyan po yan. Pag nag-share ka, ibig sabihin ay tinanggap si Kristo, tatakang misa. Dumating ang Holy Spirit, tinatakan. Nagkaroon ng kaligtasan. Yan yung ginawa ng tao na yan. Sino pa po ang gumawa niyan sa Bible? Yung babaeng Samaritana. Sino po ba yung babaeng Samaritana? Ang daming kinakasama, ang daming asawa. Hindi niya matagpuan ang totoong kasiyahan sa mga kinakasama niya. Pero nang makilala niya si Kristo, sabi niya, ito na yung hinahanap ko. Iniwanan niya yung kanyang banga, umalis siya, pumunta sa lungsod, ipinamalita. Hali kayo, nakita ko ito na yung Kristo, nakita ko. At sinabi sa akin lahat ng mga bagay na gawin na sabi sa akin. Yung banga niya, iniwanan niya. Yun ang plano lang niya kung magiging. Pero nung nakilala niya si Kristo, isinare niya ang Panginoong Jesus. Ano po ang tawag doon? Ministry of Reconciliation. Ibig sabihin po, ang ministry na pinagagawa sa atin ng Diyos ay kung saan kanya dadalhin, kung saan ka nandoon, kung saan ka pumunta, yung mga taong makakasalumuhan mo, yan po ang babahagihan mo ng makikipagkisalilaan kay Kristo. Babahagi natin ang Panginoon Jesus sa kanilang mga buhay. Bakit po ba sa Bible walang petsa ang kapanganakan ni Kristo? Isang dahilan kung bakit walang petsa. Sapagkat kung kailan tatanggapin ng tao si Jesus, yun ang panahon na ipinanganak si Jesus sa kanyang buhay. Kailan nyo ba natanggap si Jesus sa buhay nyo? Anong petsa? Anong taon? Yun ang kapanganakan ni Kristo sa buhay mo. Kaya hindi inilagay yung petsa. Bakit? Hindi naman mahalaga yun. Ang mahalaga, ang tao kumilala kay Kristo at naligtas ang tao. Sapagkat ang sabi po ng Bible, ngayon ay pinanganak sa bayan ni David ang hari, ang Kristo, ang tagapagligtas. Nung makilala ng tao si Jesus, doon nagkaroon ng kaligtasan ng kanyang buhay. Ipinanganak si Jesus sa buhay ng tao ito, nagkaroon siya ng kaligtasan. Kaya po mga kapatid, ang unang Pasko, ano po yung unang Pasko? Si Jesus ay dumating at nagkaroon ng pag-asa ang lahat ng tao. Kapag si Jesus ay dumating sa isang tao, ginamit mo yung pagiging Ministry of Reconciliation ng buhay mo. Bilang ikay tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay nagbabahagi ng pag-asa sa isang tao na yon. At kapag tinanggap niya si Kristo, nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kaya po ang meaning, ang Pasko kung bakit dumating, isa lang, para iligtas ang sangkatauhan. Ngayon, wala na si Kristo physically sa mundong ito. Tayo na yung nandito, mga kinatawan, mga ambassador ng Panginoon sa Kristo. Tayo na ang in charge para tayo po ang mag-share ng mabuting balita ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya po mga kapatid, ngayong Paskong ito, darating na Paskong ito, regaluhan naman natin si Kristo. Saan po ba natutuwa si Jesus? Natutuwa, sabi ng Bible, natutuwa daw sa langit, nagkakagalangan ng litong anghel. Pagka mayroong isang kaluluwa na nagbalik sa Diyos. Ang regalo natin sa Diyos ay isang kaluluwa matutuwa ang langit. Amen po ba? Amen. Huwag kang umasa na may regalo ka. Bonus na lang kung meron. Una-una, hindi mo naman birthday. Huwag ka namang tampo kung ang nakuha mo sa exchange ship ay frame. Ano pa ba? Tuwalya. Baso. Huwag ka namang tampo pa. Buti nga may tinanggap kay biyaya ng Diyos yan. Unang-una, hindi mo naman birthday. Ang regaluhan natin si Jesus kung paano ang langit ay matutuwa at magdiriwang ang mga anghel. Amen po ba ron? Ano po ang ministry natin? Ministry of Reconciliation. Pangalawa, God committed to us the message of
reconciliation. Ano po ang ibig sabihin ng kinamit sa atin ng Diyos? Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang mensahe ng pagkakasundo. Kinamit sa atin ng Diyos. God committed us the message of reconciliation. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang mensahe ng pagkakasundo. Ibig sabihin, tayo ay mga kinatawan ng Panginoon Hesus sa mundong ito para ipahayag ang mensahe ng pagkakasundo. Magpagkasundo ang tao sa Diyos. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin. Kaya natin ibabahagi ang mabuting balita para ang mga tao ay makilala si Kristo at tayo ang kinatawan sapagkat ang Diyos ay nag-commit, ibinigay sa atin yung mensahe. Anong mensahe? Mensahe ng pagkakasundo sa Diyos at sa tao. Yan yung trabaho po natin sa Diyos. Ano po ang sabi ng Bible? What is the message of reconciliation? God is not counting men's sin against them. Hindi na binibilang ng Diyos ang kasalanan mo. Hindi na binibilang ng Diyos yung nagawa mong kasalanan sapagkat ang iyong past, present, and future sin ay bayad na ni Kristo. Ang bumibilang na lang ng kasalanan mo, asawa mo. Isa na yan. Pangalawa na yan. Pangatlo na yan. Di ba sila na lang ang nagbibilang? Pero si Jesus, ang Diyos, ay hindi na binibilang ang kasalanan mo sapagkat ikaw ay pinatawad na ng Panginoong Jesus dahil kay Kristo. Pinatawad ka na ng Ama. Kaya God is not counting men's sins against them. Hindi na binibilang ng Diyos. Kaya nagkasala ka na naman, ha? Pag isa pa, sa impyerno napunta mo. Hindi po ganun yung mga kapatid. Nang tayo ay na kay Kristo na, pinatawad na tayong lahat ng kasalanan natin. Ano po ang ating pinag-aralan? Di ba pinag-aralan na po natin yan? Kay Kristo, tayo ay completely forgiven. Hindi konti lang ang binayaran ni Kristo. Hindi konti lang. Hindi siya nagbayad ng kaunti at lalong hindi siya nag-down payment para tayo ang magbabayad ng installment. Ang sabi ng Bible, we are completely forgiven. At dahil pinatawad tayo ng Diyos completely, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, not counting. Ang ibig sabihin ng not counting, melogisomai. Ano po yung melogisomai? Sabi ng Bible that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Hindi na binibilang ng Diyos ang ating mga kasalanan. Ang sabi po dyan, ano po yung not counting? Melogisomai. Ang ibig sabihin ng melogisomai, tingnan niyo po. Ano ibig sabihin? Not counting. Hindi na. Bigyan ko po kayo sa pang verse. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Mapalad ang tao pinatawad na ng Panginoon at hindi na binibilang ang kanyang kasalanan. Sabi po ng Roma 4:8, never count. Maaaring sinasabi sa inyo ng kasalanan ng kaaway, nagkasala ka, hindi ka karapat-dapat. Sino may sabi niyan? Ang Diyos hindi binibilang ang aking kasalanan. Tingnan niyo po never come sa Greek, ano po yan? Ome, logisomai. Ome, ibig sabihin po, ome, never, never ever, or not at all. Logisomai, church. Never ever. Hindi na bibilangin yung ating pagkakasala. Tingnan niyo po yan. Ome, logisomai, never ever be charged against you.
hindi na sa'yo ipapatong pang muli ang kaparusahan sapagkat ipinatong na yon sa bugbog at dugo ang katawan ng Panginoon Jesucristo. Ngayon, yan po, ang sabi nila, ay gagawin daw lisensya ng mga Kristiyano para magkasala. Pastor, ba't tinutulog mo yan? Ngayon, higit. Ang mga Kristiyano makakarinig niyan, gagawin lisensya sa pagkakasala yan. Hindi na pala kinakaunti. Sige, kainom na nga. Makapag ganito na nga. Mga kapatid, ang totoong tumanggap ng biyaya, nahihiya sa Diyos. Amen. Ano ang pamanang ibig sabihin? May mahihiya kang gumawa ng kasalanan. Bakit? Tinanggap mo lang yung biyaya. Tapos, sasalubalain. Ang tumanggap ng totoong biyaya, matinding maglingkod, matinding magmahal sa Diyos. Amen. Yun yung totoong tumanggap ng biyaya. Ngayon, kung sasabihin niya, pinatawad na pala ako ng Diyos, ngayon, ganito. Mga kapatid, meron tayong tinatawag na natural law. Okay? Ano po yung natural law? Sa Diyos, pinatawad na tayo. Meron tayong natural law. Halimbawa, pumatay ka, abay natural, makukulong ka. May batas tayo dito sa bansang Pilipinas. Niluko mo yung asawa mo, nagkaroon ka ng kabit, abay nako. Ewan ko, kung mapatawad ka ng asawa mo. Ang sino mong humahawak ng apoy, hindi pwedeng hindi mapasok. Tama po ba yun? Amen. Pag humawak ka ng apoy, mapapasok ka. Hindi pwedeng makahawak ka ng apoy. Tinawag na pala ako ng Diyos. Tinawag na talaga. Hindi ikaw, pagka ikaw ay naglaro ng, humawak ng apoy, hindi pwedeng hindi ka mapasok. Natural law yun. Natural law po yun. Mananagot tayo sa natural law. Sapagkat ang mundong ito ay meron tinatawag na natural law. Kapag ikay nagnakaw, mananagot ka. Yan po yung natural law. Pero sa Diyos, mga kapatid, never, ever, hindi niya na binibilang yung ating kasalanan. Tingnan niyo po, yung mga halimbawa, nakapatay ng rape, nakakulong, tama po? Nakakulong po sila. May pastor ang nagpunta ron, nag-share ng mabuting balita. Tumanggap sa Panginoon. Ang tanong, palalayain na ba yan? Hindi po. Bakit? Pananagutan niya yung ginawa niya sa batas. Ang tawag daw, natural law. Pero mga kapatid, pinatawad na po ba ng Diyos yun? Pinatawad na sapagkat ang kapatawaran ng Diyos, kahit saan ka nandun, basta tinanggap mo si Kristo ng totoo sa puso mo, nagsisi ka na mong puso, ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Pero dahil merong natural law, pananagutan niyo po yun. Kaya hindi pwedeng gagawin natin, pinatawad na pala ako ng Diyos, gawin ko na nga ito, gawin ko na nga iyon, gawin ko na nga ito. Mga kapatid, mananagot ka sa natural law. Hindi pwede na lumagpas yan. Sapagkat meron tayong natural law. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Pinatawad tayo ng Diyos, past, present, and future tense na ating mga kasalanan, pero merong natural law sa mundong ito. Pananagutan natin yon dito sa hukuman sa mundong ito. Pero yung ating kaligtasan ay hindi maapektuhan sapagkat ang kaligtasan po natin ay biyaya, regalo ng Diyos sa ating pong mga buhay. Walang makakapagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. Ano po ang sabihin? Never ever, never ever be changed against you. God cannot charge you with a sin. He already charged His Son with. Hindi na pananagutin tayo ng ating Amang Diyos sa kasalanang pinanagutan na ng Panginoong Hesus. Sa kasalanang binayaran na ng Panginoong Kristo. Hindi na tayo pananagutin. Hindi na ma-charge sa iyo. Halimbawa, na-double charge ka nang ikaw ay nagbayad sa credit card. Pwede mong i-apply yun. Nagbayad na ako, bakit nag-charge na naman? Kasi bawal yun. Hindi pwede.
na ma-double charge. Gayon din naman ng Diyos. God cannot charge you with a sin. He already charged to His Son. Binayaran na ng Panginoon Kristo. Ba't sisingilin pa sa iyo at sa akin? Binayaran na ng Panginoon Jesus. Magiging doble bayan. Ganun din po yan. Kaya, kung nasa Panginoon ng Jesus na ang lahat, dinala na ng Panginoon Yesu Kristo, hindi na sisingilin sa atin. Yan po ang mensahe na dadali natin sa tao. Kapag sinampalatayahan si Kristo, naniwala kay Kristo, pinatawad ng kanilang mga kasalanan, nabura na ang kanilang mga kasalanan, siya ay bago na. Yun po. Now that we have become a new creation, ano po yung dalawa na yan? God gave us the ministry of reconciliation. Pangalawa, God committed to us the message of reconciliation. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos para ipahayag ang message ng reconciliation sa mga tao. Bakit? Sapagkat ginawa niya tayong mga minister of the gospel. Minister or ministry of reconciliation. Yan ang ginawa ng Diyos. We are therefore Christ ambassador. Tayo ay mga ambassador ni Kristo. Ang ibig sabihin po niyan, ambassador, presbyo, representative, Christ representative. Tayo ay mga representante ni Kristo sa mundong ito. Sabi po ng Tagalog ay ganito, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang makikipag-usap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo na kayo sa Diyos. Iyan ang trabaho natin. Ano ba trabaho natin? Sabi niyo, Pastor Paul, kami mga sugo ni Kristo. Sino ang mga sugo ni Kristo? Tayo. Ang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa inyo sa pamamagitan natin. Pag sineshare natin sa kanila sa Jesus, sino ang nakikipag-usap sa kanila? Diyos. Ang Diyos mismo. Bakit? Kinatawan tayo. Halimbawa, si Pangulong Marcos ay nagpadala ng sugo sa West Philippine Sea. At nagtayo ng bandera doon. Sabi, amen ang West Philippine Sea dito. Ito ang pinasabi ng aming Pangulo. So, hindi niya walang pag kinlaw yun, alam na, mangyayari. Ang ibig sabihin, tayo bilang mga kinatawan ng Panginoon, pag sinare natin si Kristo, lahat ng mga sineshare natin, ito yung sinasabi ng Diyos. Tignan niyo po ha, sabi niya, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Pag sineshare natin si Kristo, sino nakikipag-usap sa kanila? Diyos. Ang Diyos. Hindi naman tayo, mga kasangkapan lang tayo ng Diyos. Instrumento lang tayo ng Diyos para ipahayag si Jesus, para ipahayag ang kaligtasan ng mga taong sasampalataya. Ang tanong, handa ka bang magpagamit sa Diyos? Amen. Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay already anointed. Inanoint ka ng Diyos para magamit ka ng ating Panginoon. Amen. Kung tayo gagamitin ng Diyos, sabi ng Bible, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin na kami nakikipag-usap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo na kayo sa Diyos. Bakit ang tao kailangan magpagkasundo sa Diyos? Sapagkat ang Diyos wala namang kasalanan sa tao. Ang tao dapat na lumapit sa Diyos. At gumawa ng Diyos ng paraan para makalapit ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yan po ang balita na ibibigay natin sa mga tao. Kaya po ba? Tingnan po natin ha. God made Him who had no sin to be sin for us. Si Kristo ay ginawang kasalanan. Kung wala siyang kasalanan para sa atin, so that in Him we might become the righteousness of God. Dahil kay Kristo, tayo ay naging katuwiran ng Diyos. God made Him who had no sin to be sin for us. Yan yung mensahe ng reconciliation. Be reconciled. Ano ba? Be reconciled on the basis of the finished work of Christ. Ang pakikipag-reconcile po natin, wala nang ibang basihan kundi ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Binayaran ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon, tayo mananampalataya ay may buhay na walang hanggan. Bigyan ko po kayo isang ng halimbawa, matutuhanan po natin ito. Kapag nag-share tayo ng mabuting balita, meron tayong illustration, hand motion illustration. Sabi natin, meron akong mabuting balita sa iyo, mahal na mahal ka ng Diyos. Dahil tayo ay sa kabila ng tayo ay nagkanya-kanya ng lakad, nagkanya-kanya ng gustong gawin, tayo ay nalihis ng landas, tayo ay tumalibod sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng iyon, tayo ay minahal ng Diyos. Ang ginawa ng ating Diyos ay pinadala ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus, upang sino masumpalataya sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano po gagawin natin? Meron tayong hand motion illustration. Itong kaliwang kamay ay sumisimbolo sa iyo at sa akin. At ito namang kanang kamay ay sumisimbolo sa ating Panginoon Kristo na kagaya mo at kagaya ko ay namuhay dito sa mundo. Ang ginawa ng ating Diyos Ama, ang ating mga kasalanan na ito ay ipinataw sa bumbong at dugo ang katawan ng Panginoon Kristo. Ang tanong, meron pa po bang kasalanan natira? Wala na. Nakanino na? Nasa Panginoon Kristo na. Hindi lang po yun ang mabuting balita. Ang mabuting balita po ay ito pa. Even ang ating kahirapan, sakit karamdaman ay dinala niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya po tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Kapag ito po ay sinampalatayahan, ngunit pinaniwalaan, magkakaroon po kayo ng buhay na walang hanggan. Handa niyo po ba tanggapin ang Panginoon sa inyong buhay? Amen. Sasagot sa inyo siya share niya. Amen po. Amen. Opo. Ngayon, patanggapin niyo na sa Panginoon. Alagaan niyo na ngayon. Para noon, next year, meron kang inaalagaan. May madadala ka ng kasama na mag-disciple natin, matuturuan, at matuturuan natin sila kung paano mag-evangelism, kagaya mo, kung paano ka mag-evangelism ngayon. Kung pagka ganun ang nangyari, nagagawa mo natin ang ating assignment sa Diyos. Sapagkat ang purpose ng church, kung bakit nandito pa ang church sa mundong ito at hindi pa nira-rapture, para gawin po natin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay ibahagi si Kristo. Hindi po ang kalooban ng Diyos ay mapagawa natin ng church building, bumili tayo ng sasakyan, ng anumang mga ari-arian. Hindi po yun. Mga free na lang yun. Sapagkat isang araw ay iiwan din natin lahat yan. Ang permerang gawain ng church kung bakit nandito tayo sa mundo para maging kinatawan tayo ni Kristo sa mundong ito, ibahagi natin si Jesus sa mga tao. Hindi para tayong magpayaman, magpaunlad. Isang araw iiwan din natin lahat ng kayamanan po na yan. Ang tanong, mayaman ka nga, nagawa ba natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin? Hindi ko sinasabing masamang limaman. Mainam yun. Bakit? Pwedeng magamit ng Diyos yun para mas marami pa tayong ma-disciple, mas marami pa tayong matulungan, pwede po magamit po ng Diyos yun. Ang ibig kong sabihin na ito, ang assignment po natin bilang mga anak ng Diyos kung bakit tayo ay buhay pa sa mundong ito, ay walang iba kundi i-share sa tao ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kasi po mga kapatid, kung ang purpose ng buhay natin ay sisipatuloy na lang, hindi po natin mapupulfill kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Ang gusto po ng Diyos na magawa po natin ay ang mga tao ay madala sa ating Panginoong Jesus. Mahal na mahal ng Diyos ang bawat kaluluwa ng tao at ikaw at ako ay kailangan niya para i-share ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanilang lahat. Ngayon, application po tayo. Ano po ang application? Show to Christ your life like an open book. Paano tayo makakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon? Paano natin masishare ng mga tao? Paano tayo magiging kinatawa ni Kristo sa mundong ito? Una, show Christ in your life like an open book. Ano po ang ibig sabihin po niya? Ipakita mo si Kristo sa buhay mo, kagaya ng isang bukas na libro. Paano po ang ibig sabihin? Lagyan natin ang Bible verse. Let Christ's love and grace
shine through everything you do. Si Kristo ang magliwanag sa lahat ng ating gagawin, knowing that for some, you might be the only Bible they read, showing Christ is the center of your life. Tayo ay maging bukas na Biblia na kanilang binabasa. Ang tanong ko, kapag tayo ba ang binasa, makikita ba sa atin si Kristo? Amen. Showing Christ is the center of your life. Sabi po ng Bible ito, you yourselves are our letter written on our heart, known and read by everybody. Ang ating daw pong mga buhay, ang sabi ng Apostol Pablo, ay isang sulat written on our heart, known and read by everybody. Isang sulat, ang ating daw pong buhay, isang sulat na buhay na binabasa ng lahat ng tao. Tingnan ko nga, totoo bang Kristiyano to? Tingnan ko nga, pag ganito ang nangyari. Tingnan ko nga, kung Kristiyano kaya ito? Sabi ng Apostol Pablo, tayo raw po ay letter na binabasa ng kahit sinong tao, ng bawat tao. You show that you are a letter from Christ. Nakita natin na tayo ay sulat ni Kristo. Kaya pag naglalakad tayo, ang nakikita si Kristo. Ang nakikita yung mga mabuting gawa. Ang nakikita, ang napaparangalan ng Diyos. The result of our ministry written not with ink, but with the Spirit of the living God. Not on tablet, but of stone, but on tablets of human heart. Dahil si Jesus, ang salita ng Diyos ay nasa ating puso. Kapag tayo ay lumalakad, kapag tayo ay may mga problema, kapag tayo ay mayroong mga suliranin kinakaharap, tinitingnan ng tao, totoo bang nasa kanya si Kristo? Bakit may problema lang? Mukhang malungkot na. Bakit meron lang mga nangyayari na scam lang? Hindi na naglikod sa Diyos. Bakit nawala na? Bakit hindi na makapagturo? Hallelujah. Kapag ang buhay natin ay nakapakos sa mga bagay na problema, mga pangyayari sa ating buhay, at nawawala na si Kristo sa ating buhay, mga kapatid, ibig sabihin, ang pundasyon natin ay buhangin. Siniklot lang ng alon, lumuho na, nawala na. Nagkaroon lang ng problema. Naalala ko isang testimony, sino ba yung sabi niya, ako ka ay sa bulong mga nabalata sa bulong nga. Ako ka ay lumapit sa Panginoon. Bakit nung ako'y lumalapit sa Panginoon, ang daming problema. Sabi nila, kapag ika'y lumapit sa Panginoon, nagkaroon ng daming problema. Nangyayari kasi sa buhay ko, ganun nga. Kaya ginawa ko, huminto na ako sa pagsamba. Kasi menos na akong lumalapit sa Panginoon, ang dami ko ikang problema. Kaya 2 taon na akong tumigil sa pagsamba para nun, hindi na ako lapitan ng problema. Pirin mo, nagkaroon siya ng ganong kaisipan na kapag ka daw na ang napinisip niya, lalo daw mas maraming ng demonyo sa kanya nang siya ay palasimba. Nang makilala raw niya ang Diyos, mas lalo daw lumapit ang demonyo sa kanya. Kaya ginawa niya, umalis na siya sa pagsisimba para daw lumayo ang demonyo sa kanya. Alam niya mga kapatid, testimony na lang po niya yon. Doon sa Bull na Mangga. Kaya paring Reds, Pastor Reds. Testimony na lang po niya yon. Pero ngayon sabi niya, hindi pa daw gano'n. Nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos na magkaroon ng sakit. Siya ba? Nagkaroon ba siya ng cyst din, ano? Cyst din? Ha? Parang epilepsy, nagkaroon pa siya ng gano'n. Pero nakita niyo yung kapangyarihan ng Diyos, mali yung kanyang kaisipan. Hindi pala totoo. Bakit? Mas lalo kapag ikay nasa Diyos, may problema man dumarating, hindi ka matitinag sapagkat ang Diyos ang iyong kakampi. Ang Diyos ang may hawak sa iyo. Hindi ka papabayaan ng Diyos sapagkat ang Diyos ang siyang may kakayahan sa buhay natin. Mga kapatid, anumang problema ang kinaharap, anumang sitwasyon at anumang panahon, laban! Tumayo! Bakit? Nakikipaglaban ba tayo sa sarili natin?
Hindi po. Bakit po mga kapatid? Si Jesus na ang nakipaglaban para sa atin. At dahil doon, we are more than conqueror. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya hindi tayo matitinag na kahit anong mga pagsuko o suliranin. Meron akong kilalang pastor. Kung nakikinig ka ngayon, nasa tayo. Sabi na, pastor, hindi ka ako makakatayo muna sa likod, hindi ko pa kaya. Bakit naman ko? Dahil ay ka sa nangyari na yun. Ganun ko ba? Hallelujah. Yan ay maliit na bagay lang. Hindi yan ang katapusan ng buhay natin. Ang paglilingkod natin sa Diyos ay hindi natatapos sa anumang problema at suliranin na pinakaharap natin. Sapagkat sa mundo nito, maraming trouble, maraming trials, pero ang sabi ng salita ng Diyos, maging matatag ka. I have overcome the world. Pinagtagupan natin Kristo yan, mga bagay-bagay lang sa mundong ito yan. Hallelujah. Mga bagay-bagay lang sa mundo yan, lilipas mawawala. Kung para sa iyo yan. Alino pa nanggaling yan? Sa Diyos. Hallelujah. Tama po mga kapatid. Hindi yan ang huling buhay. Hindi yan ang huling ating pag-asa. Ang ating pag-asa ay ang ating Diyos. Tuloy po natin. Pangalawa, tell others what Christ has done in your life. Tell others what Christ has done in your life. Ikwento natin sa iba kung ano ang ating tinanggap o ano ang nangyari sa ating buhay. Ikwento natin sa iba si Kristo kung ano ang ginawa niya sa ating buhay. Ano po yan? Your story inspire and encourage others, showing them that God's transforming grace is real and available to everyone. Ano po sabi? Your story can inspire and encourage others. Yung istorya mo, kaya mo pinagdadaanan, hindi wala lang. Kaya mo pinagdadaanan yung istorya mo ngayon para ma-encourage yung iba. Kaya mo pinagdadaanan yung istorya mo ngayon na yan para ma-encourage yung iba. Para lumakas yung iba. Showing them that God's transforming grace is real and available to everyone. Upang maipakita natin na ang biyaya ng Diyos ay tunay na nagbabago at available sa bawat isa. Kapag tayong lahat ay kumilala kay Kristo. Sabi ko na sa salita ng Diyos, ang biyaya ito ng Diyos ay pwedeng maranasan po natin to transform yung bawat buhay ng bawat isa. Sabi po, Mark 5:19, ito yung kwento ko kanina, na yung nasa cemetery yung inaliiyan ng demonyo. Dami yung demonyo daw. Tingnan po. Sabi niya, Jesus did not let him, but said, Go home to your home, people, and to your own people, and tell them how much the Lord has done for you. Sabi kasi ng tao ito, di ba, gumaling siya, pinalayas yung demonyo sa kanya, maayos na ulit siya, yung kanyang mga buhay na napakapangit, gumanda na. Ngayon, sabi niya, sasama ako sa iyo, Panginoon. Sabi ni Jesus, huwag kang sasama sa akin. Umuwi ka. Pupunta kayo sa bayan. Ipahayag mo kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos sa araw na ito. Ano po ang ginawa ng tao ito? Pumunta sa kanyang lalawigan. Isang lalawigan po ang Decapolis at maraming bayan. Pumunta sa lalawigan ng Bulacan. Ang Bulacan, maraming bayan sa lalawigan sa Decapolis, sa Raphael. At maraming pang iba. Yung pong mga taon na yon, sinera niya ng mabuting balita ni Kristo. At nung sinera niya ng mabuting balita ni Kristo yung mga tao na yon, alam niyo po, maraming nakakilala sa Diyos dahil sa tao na yan. Biruin mo, dating pariwala na, wala na,
Para wala ng pag-asa. Bakit? Eh, puro demonyo nga kanyang katawan. Ilang demonyo meron siya? Legion. Alam niyo ba kung ilan yung legion? 3,000. 3,000 demonyo ang meron siya. Talihan nga siya ng taligala eh. Parang pinuto lang yung... Tinatake na nga yung kamay pa. Sa dami ng nakasapi sa kanya. Ngayon, yung buhay po niya mga kapatid, ginamit ng Diyos. Ay, inuulit ko po, yung buhay ng taong ito, ginamit ng Diyos mightily, powerfully, effectively, and anointedly. Amen. Eh tayo ba kaya na wala namang demonyo pinalaya sa atin? Ay hindi magamit ng Diyos. Ito, napakaraming demonyo pinalayas ng Panginoon. Nagamit ng Diyos. Sino masasabi nito? Kaya siyang gamitin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos natin ay kayang-kaya kang gamitin. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sayo at sa akin. Amen. Amen. Pangatlo, hand out grace filled with treasure Father. Ano po yung sabihin? Alam niyo po, yung mga hands out na yan po yung mga tracts. Di ba po nagpapamigay tayo ng tracts dati? Alala lang tayo sa tayong tracts eh. Ang tracts po ay ginagamit ng Diyos para ang isang tao ay makakilala sa Panginoon. Yung pinamimigay na babasahin. Yan po. Marami pong na-convert. Maraming nakakilala sa Panginoon dahil po sa mga tracts lang po na yan. Pinamimigay. Nung nabasa niya, ay doon siya kinausap ng Diyos. Meron pong isang tao ng pangalan ay Hudson Taylor. Si Hudson Taylor, isang British missionary, was saved at 17 through a simple gospel tract. Sa edad po niyang 17 years old, siya po ay nabigyan ng tracts. Siya po ay naligtas sa pamamagitan ng nabigay sa kanyang babasahin. At nang siya po ay naligtas, pumunta po siya sa China. Doon siya nag-mission sa China. Noong 1832 hanggang 1905, siya po ay sabi niya, hindi ako uuwi ng aming bansa. Dito na ako sa China mamamatay. Ang mga tao sa lugar na ito ay aking babahagihan ng mabuting balita ni Kristo. Ngayon, isa si Hudson Taylor ang ginamit ng Diyos para mag-mission sa China. Alam niyo po ba ang China po ngayon? Ang China po ngayon, di ba ang China isang communist country? Pag sinabing communist country, bawal ang Bible, bawal ang pagsishare ng salita ng Diyos, bawal ang ganitong pagtitipon. Pwede kayong magtipon, iilan lang kayo, siguro 3. Konti-konti lang. Bawal yung ganyang maramihang pagtitipon na ganito, sobrang na tayo sa bilang, puhulihin na tayo doon. Kaya ang church sa China ay underground church. Diyan sila. Pero ang dami nilang mga nagtitipon-tipon, meron nagtipon-tipon doon sa gabi na yung mamaya sa gabi, underground sa gabi, underground sa gabi. Hindi lang sila nagsasama-sama ng ganito. Bakit po? Bawal. Buhay ang kapalit. Ang akala po natin, ang South Korea, ang pinakamalaking church kay Paul yung Gitso. Dahil bakit po? Nakikita natin yan, dami, milyon. Pero alam po, hindi po. Ang pinakamaraming Kristiyano ay nandun sa China. Kung saan bawal ang Biblia, bawal ang pagsamba, yung cellphone mo pagka mayroong Bible, kukunin, bawal. Kung saan bawal, doon napakaraming Kristiyano. At tiyak ko, yung mga Kristiyano lang, totoong Kristiyano. Amen. Kasi yung bawal na, ginagawa pa rin nila eh. Bino mo, pag nahuli ka, ano, paparusahan ka? Pag nahuli ka nag-share ng salita ng Diyos sa ganitong ganyan, ilalabas ang dila mo, ipapako. Sino gusto mapako ang dila?
Nung panahon nga lang ng COVID, nawala tao eh. Ha? Nagtago po tayo para mapagsamba lang po tayo, di ba? Pero yung iba, nawala talaga. Ano po ang ibig sabihin? Ang totoong Kristiyano na nanampalataya kay Kristo, hindi naaadlangan ng kahit anong pagsubok, kahit anong bagyo, kahit anong pigil, sapagkat nagnanais sila na ma-share ang mabuting balita ni Kristo. Amen. Mga kapatid, bilang tayo ay mga ambassador ni Kristo, handa po ba tayong i-share si Kristo sa ating kapitbahay, sa ating kabarangay, sa ating kumare, kumpare, kaklase, kaibigan? Handa po ba tayo dyan? Amen. O gusto nyo ba tayo sa China? Hana Grace. Ngayon, ayaw ko natin ito kayo. Ipahayag po natin ito. Big prize. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. In Christ, I am ambassador of Christ. Dahil kay Kristo, tayo ay ambassador ng Panginoong Jesus. Ano po ang ating life application? Show Christ in your life. Pangalawa. Tell others what Christ has done in your life. Pangatlo. How grace will reveal to others. Yan. Ibig sabihin ng tracks. Kung paano nakakilala si Hudson Taylor sa Panginoon. Kaya hindi pwede na makakilala ang mga tao. At ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, kung may iririgalo tayo sa Diyos na matutuwa ang langit, alam na natin kung ano. Ano? Kaluluwa, tao na makakakilala kay Kristo. Amen. Amen. Tayo po lahat ay dumulog sa ating Ama. Amang Diyos, maraming po salamat. Tunay nga po na kami lahat ay Minister of Reconciliation. Kami lahat ay tinawag mo upang ang iyong mga salita ay aming ipahayag. Ang iyong mga salita ay maitanim sa mga tao. Ang iyong mga salita ay aming pong maibahagi sa mga tao. Father, gamitin mo kami ng may kasigasigan upang ipahayag ang mabuting balita na makapagliligtas sa mga tao na sa iyo ay sasampalataya. Huwag niyo pong hayaan aming Ama na sa lilipat na taon, kami po ay maging paisi-isi lamang. Nakikita po namin ang iyong muling pagbabalik. Ang nalalapit ng iyong muling pagbabalik. Nakikita po namin ang nalalapit na huling araw na ito. Gawin mo kaming kasangkapan upang ibahagi namin ang Panginoon Yesus ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo na sino man ay manampalataya ay magkaroon ng kaligtasan. Ayaw po ninyo na lahat ng tao ay mapahamak. Ngunit kung hindi kami kikilos at hindi namin ipapahayag si Jesus na namatay sa krus, para na rin pumayag kami na mapahamak ang ibang tao. Tulungan niyo po kami, aming Amang Diyos, sapagkat sa sarili lamang po namin na hindi namin kaya. I pray, Father, i-empower mo kami upang gawin ang iyong kalooban, upang gawin ang paghahayag ng mabuting balita, upang gawin po namin ng may kasigasigan na ihayag si Jesus sa lahat ng tao. Maraming salamat po, aming Ama. Wala kaming ipinagyayabang at ipinagmamalaki sapagkat wala naman kami. Ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Umaasa kami lagi sa iyong biyaya, umaasa kami lagi sa iyong habag at awat. Maraming salamat po, aming Ama. Patuloy na ikaw ay Diyos na mahayag, ikaw ay Diyos na mataas sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, aming Ama Diyos.
ito ang isang bagay na gusto mo na gawin po namin na may kasigasigan na kaming lahat ay mapaparangalan ang iyong pangalan at magkakaroon ng kasiyahan sa kalangitan. Ang mga tao na madadala sa iyong pangalan. Maraming salamat po, aming Ama, at patuloy po na inuubit namin ang aming mga sarili to serve you more upang parangalan ka at dakilain ka sa aming mga buhay. Salamat po, aming Ama. Sinisilong po ng banal na dugo ng Panginoon Kristo ang iyong mga salita sa aming mga puso. Ito po ang siyang mamayanit manahig sa aming mga buhay